Good morning, good afternoon o magandang araw sa ating lahat. Ito po si Rene Bay. Magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Kahit naman sabihin natin na may mga hinaharap tayo mga problema sa ating bawat isa, bawat pamilya natin o sa ating sarili. Ganun pa naman ngayong araw na linggo, dapat pa tayo magpasalamat sa Panginoon. Dahil pinagbigyan pa tayo ng pagkakataon na mabuhay, makahinga ng maayos, magigising kahit itong sikmura natin ay nanghingi ng pagkain at alam mo natin yung mga bilihin ngayon ay napakamahal na at magawa pa rin natin mapasaya ang ating sarili at pasalamatan natin ang Panginoon dahil binigyan pa tayo ng pagkakataon. Ito po mga kababayan, dito po sa pangyayari ngayon sa ating lipunan, pangyayari sa ating bansa, pangyayari sa buong daigdig, itong lahat ay mga pagsubok lamang. Sinusubukan ang ating sarili, ang ating katatagan. Tulad ko po, andito ako sa ibang bansa. Nais ko sanang umuwi nung mga nakarang linggo. First week ng March, pero anong nangyari, yung last day ng February, nagkaroon ng sigalot dito. Kaya rock lang muna tayo mga kababayan. Hanggat buhay pa tayo, hanggat pwede pa tayong humihinga, pwede pa tayong kumakain ng masarap. Pero nakakalungkot mga kababayan. Mahirap dito, kakain tayo ng masarap, tapos ang ating pamilya dyan sa Pilipinas ay nagtatyaga na lang sa mga pagkain. Pinagparti-partihan yung kararampot na ano. At ito na po mga kababayan, pag-usapan natin ngayon ay ang darating na impeachment trial talaga sa ating the President for 2028. Ito po mga kababayan ha. Alam na ho natin kung hindi talaga malakas ang ating presidente na si BP Sara, sa ngayon palang BP, ay hindi nila pagtutulong-tulungan, di ba? Yan, magaling sila dyan. Ganun katibay ang mga binti ni BP Sara. Ganun katibay ang kanyang mga balikat. Ganun katibay ang kanyang pag-iisip. Ganun katibay, ganun katatag ang kanyang pagkatao. Yun ang tatak Duterte. Palakpakan. Kaya andito po si Rene Bay. Himay-himayin natin ngayon kung paano nila ginawan ng kabulastugan, paano nila binalahura ang ating Vice Presidente dyan sa Justice Committee. Yan, ito po. Umpisan natin. Sinong nag-initiate ng impeachment? Galing dyan sa Kamara. Nalaman na yon ni BP Sara noong nakaraang taon pa, 2023. Nalaman na niya dahil alam po natin may mga intelligence report, may mga kaibigan pa rin si BP Sara na mga congressman, di ba? Yun ha, Kamara ang nag-initiate ng impeachment. Alam na ho natin na hindi natuloy yung impeachment nung ngayon tinuloy na nila. Pero ang mga paratang nila ay parehas lang din. Parehas lang. Tapos yung mga taong nagsampa, parehas lang din. Mga taong nagsampa, yung mga tao na galit sa mga Duterte. Sinong galit sa Duterte? Ito mga Makabayan Black, si Dilima, at saka ito mga congressman na halang ang bituka. Diba? Alam na natin. Tapos, ang nangyari ngayon,
Diyan na sa Justice Committee. Sino yung mga taong pumirma nung nakaraang impeachment ni BP Sara? Ganon din ang mga taong andyan ngayon sa Justice Committee. Diba? Saan ka pa? Sila ang nag-initiate ng impeachment. Ginamit lamang ang ibang mga grupo ng mga tao na sinasabi nilang taong bayan ang gustong magpa-impeach kay BP Sara. Tapos ang nag-sponsor ay ang mga congressman na kumakalaban sa mga Duterte o kay BP Sara. Sila ang nag-sponsor, tapos ang kapal pa ng mukha, sila pa ang member ng Justice Committee. Kaya di tayo magtataka ng ilang mga hearing nila, ilang mga committee meeting o hearing ang ginaganap nila dyan patungkol doon sa impeachment. Lahat ay pasok ayon sa kanilang pag-aaral. Sufficient informed, sufficient in ground, sufficiency and form. Then ngayon, may grounds na. Doon na sa next step, parang sinasabi nila na mini trial. Sa Tagalog pa, o sa Bisaya pa yung mini trial. Mini yung sa Bisaya pa. Sa Tagalog, mini in Tagalog is sinto-sinto. Yung loko-loko. Yun sa Bisaya, mini wala sa katinuan. Mini trial. Bakit? Nasabi kong mini trial ha. Una, sila nag-initiate, sila ang nag-sponsor, sila ang nakikigatong doon sa mga sinasabi nilang taong bayan. Tapos sila ang gumagawa ng rules. So ibig sabihin, lahat na kanilang gusto na gawin para maipit ang gusto nilang ipitin, yun ang ginagawa nila ngayon. So anong gagawin natin dito? Rock na lang tayo. Ito na ba ang pinangarap? Ito na ba ang sinasabi ng ating Pangulo na ang bagong Pilipinas? Higit naman sa kaalaman ng lahat, alam mo natin na sila ay tagagawa ng batas. Okay. Dito na pumasok kung paano nila balahurain ang batas. Nakikinig kasi sila ni Remulla. Sabi ni Remulla, "Uy, bendalo." Ito. Tuloy tayo sa impeachment. Ngayong linggo, ngayong susunod na linggo. First day man ngayon ng sa 25. Sabi ba magkaroon na ng ang tawag doon, mini trial. Mini na trial. Trial ng mga mini. Yun ha? Alam niyo pa anong ibig sabihin ng mini? Mini sa Bisaya, mini in Tagalog, mini is sinto-sinto, wala sa katinuan. Ito. Gusto nila na sumipot o sagutin o magrebat ang Vice Presidente. Pero hindi nila payagan nila na may abogado.
Pero hindi nila payagan ang abogado na mag-cross-examine doon sa mga ebidensya o doon sa mga witness na nagpaparatang kay BP Sara yung si Madriaga. Baka i-present nila si Madriaga dahil ito si Madriaga, ito ang last ball nila. Ang abogado daw pwedeng mag-assist pero di pwedeng magsalita. Ganon ka bullshit. Tinatawag pang Justice Committee. Dito mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Tatawag kayo doon sa Justice Committee. Yung Justice Committee hindi neutral. Kasama sila sa nag-initiate ng impeachment. Kasama sila sa nag-sponsor sa impeachment. Isa pa nga dito, kasama pa rin nila sa committee ang mga sponsor dyan sa Justice Committee. Kung mapapatawag, kumbaga, simple lang dito mga kababayan. So, simple lang ang luhika dito. Halimbawa, isa akong barangay captain. Pinaka-lowest na executive sa government. Barangay captain, magpapatawag ako ng kabilang parte, kabilang panig. Tapos, ang pinapatawag ko, nagkaroon ng problema, ay ang aking kapatid. Ako ang kapitan. Kapatid ang inireklamo. So, ang nagreklamo, unang lumapit sa akin. Tapos yung kapatid ko, dumating, kaya pinatawag. Masasabi ba natin na ako na kapitan, fair ako, nasa neutral ako, na kapatid ko naman yung Dito sa komite, hindi sila magkakapatid, pero magkasabwat sila, kunayban sila. Ang gusto nila, may pagkakaisahan sila, may pinagtitripan sila. Kung baga, in other terms, is power tripping. Bago tayo magpatuloy, panoorin muna natin tong interview ni Karen Davila. In-interview kasi dito si Madam Luistro. Yung may utang na, hindi ko lang sasabihin, walang utang na loob, pero may utang. Dito talaga mga kababayan, dito talaga sa politika, makikita ko talaga dito na mawalan kang ng delikadesa, maliban na lang sa mayroon talagang delikadesa, yung matatag, matapang, may malasakit tulad ng ating Vice Presidente, marunong tumanaw ng utang na loob. Ito, walang utang na loob pero may utang pa rin. Okay, manood muna tayo. Go. Similar to a preliminary investigation by a fiscal in a criminal case, no? Where the participation of lawyers are actually not encouraged, no? Talagang mas maganda na mag-participate ang ating Vice Presidente for her to be able to present her evidence and her witnesses because this will be considered in the determination by the justice members of the existence or non-existence of probable cause. Because you are correct, Karen, when you said, how will she present her evidence if she will not attend and the lawyers are not allowed yet to participate? You're correct on that. Yun. Yung correct si Karen. Ikaw, madam. Correct ka ba rin? Dito lang kasimple mga kababayan ha. Dito lang kasimple. Ito lang. Nasa harap niyo ako. Kayo ay pinaparatangan ko ng isang masamang bagay.
Inaakusahan ko kayo. Pagkatapos akusa ko, nagpunta ako doon sa korte dahil inaakusahan ko kayo. Pagdating doon sa korte, sinabi, inaakusahan mo ako na nagnakaw ako ng manok. Sabi pa naman ng judge, magdala ka dito ng mga ebidensya dahil pinaparatangan ka rito na nagnakaw ka ng manok. Halimbawa, ikaw ngayon, ano mang gagawin mo? Magdala ka ba ng manok at sabihin mong hindi ko ito ninakaw, binili ko to? Tama ba yun? Yun ang gusto nilang ipalabas. Na lahat ng mga paratang nila, dadalhin ni BP Sara doon sa korte nila at sabihin ito ay hindi totoo. At sino ba namang maniwala dito sa mga loko-loko dito na nagsabi, wala namang fair na makukuha dito ang Vice Presidente. Because in the first place, sabihin ko sa inyo ulit, na sila ang nag-initiate ng impeachment. Pangalawa, sila ang masigasig na sa impeachment. Pangatlo, inimpeach na nila si BP Sara dati. Wala namang nagpalit. May nadagdag man lang siguro. Hindi naman siguro sabihin natin na lahat inatanggal nung nakaraan. Ganun pa rin yung mga numbers ng mga taong nagpirma. Yung mga taong pumirma dati sa impeachment ni BP Sara. Tapos ngayon, yun ang dahilan nila. Kailangan magribat ang Vice Presidente. Tanong mga kababayan, halimbawa, kayo, si Sara Duterte, matalino, matatag, may malasakit, walang mawala sa sarili. Vice Presidente na siya, nagiging mayor na siya, abogado siya, nagtatrabaho siya ng maayos. Mas matalino kaysa kanila. Makihalubilo ka sa taong mga sinto-sinto, mini-mini. Pag ako'y Sara, sabihin ko lang, no way, si minute. Di ako pupunta. Pati yung abogado, hindi ako pupunta yung abogado ng depensa. Hindi ako sisipot. Kahit sabihin ni BP Sara, kayo lang doon, hindi na ako magpunta doon. Kahit abogado, pag hindi ka pumunta doon, Vice, hindi na lang kami. Total, parehas man lang. Pag pumunta kami, hindi naman kami pwede magsalita. Anong gagawin doon? Mag-ano ka lang kami, mag-sign language ka, gaganon-ganon ka lang. Yung language sa mga deaf ba? Yung mga hindi nakakarinig. Ay, nako. Dito natin makikita mga kababayan na wala na sa katinuan. Ang kanilang mga ginagawa ngayon, wala na sa katinuan. Bakit? Wala silang laban pag idaan sa diplomasya. Wala silang laban kung idaan sa fair play. Idadaan sa eleksyon, walang laban. Panalo na. The president for the 2028. I-compare mo sa presidente ngayon at sa vice presidente. I-compare mo. Dito lang tayo sa nag-trending yung makikita natin sa social media. Simple lang. Nag-alok ng libreng sakay ang ating gobyerno, ang ating Pangulo. Anong pinasakyan
Parang kargahanan ng kupra. Compare doon sa programa ng Vice Presidente ng libreng sakay program doon sa Davao City. Fully air condition. Disinte na sasakyan. Bus talaga. Di ba? Idaan lang natin to sa tawa. Dito natin makikita mga kababayan na wala nang dapat sabihin ni BP Sara pagpapatunay na ito ang, kung ako BP Sara, hindi na ako magpunta doon sa impeachment, sa mini trial nila. Hindi na ako magpunta doon. Kayo na bahala dyan. Total, si Madriaga, unang-una pa lang, inaalok na sa inyo itong ebidensya umano, itong testimony umano ni Madriaga patungkol doon sa koneksyon niya kay BP Sara. Kinasuhan na si Madriaga ng pagsisinungaling. Kinasuhan na. Tapos ano pa mang halungkatin mo doon? Wala na. Dahil may kaso na, bahala na siya magpaliwanag sa korte, sa totoong korte, hindi yung korte sa mga, naalala ko tuloy yung sinasabi na sinasabi ni ka Eric, kangaroo court. Masakit sa tinga, yung sasabihin mo, harap-harapan na, thank you for the kangaroo court. Sabi, nalala nyo si Casiles, yung kinuntim siya. Alam na po, grabe ngayon ang mga mababatas sa mga power tripping nila. Kahit yung sinasabi na lang, hindi naman sinasabi natin na sinisiraan natin ang gobyerno. Hindi. Sinasabi lang natin dito yung mga ginawa nilang sira. Sabihin natin na hindi maayos, alangan naman puriin natin, nakita naman natin na hindi maayos. Kaya sinasabi ko nga kahapon sa vlog ko, pag hindi sila umamin sa sarili nilang mali, paano mai-correct? Para sa sarili ko, kahit sinabihan ako ng mga tao, halimbawa na lang, oy, Renibay, wala kang ligo, ang dugyot mo. Pero ipipilit ko rin sa kanila na hindi naman ako dugyot, naliligo naman ako. Pero ang totoo, wala kang ligo at dugyot ka, hindi ka nagbihis. Pag hindi mo yun ma-accept yung katotohanan, paano mo baguhin yung sarili mo? Paano ka maligo? Pag in-accept mo, oo nga ang tut ko na, wala na akong yung inaamag ng yung balat ko. O di ba? Ina-accept mo. So may time ka na magbago. Dumating ang pagkakataon na maliligo na ako, magbibihis na ako, mag-ayos na ako sa sarili ko dahil sinabihan akong dugyot. Pero habang hindi mo tinatanggap yung totoong nangyayari sa buhay mo, ipagpatuloy mo pa rin yung maling mga paniniwala at gagawin ng paraan na ipipilit mo sa mga tao yung ginawa nyo ay tama. Tapos yung mga taong nasasabi sa inyo na hindi na tama yung ginagawa ninyo, yun ang asuntuhin. Ang tanong, may solusyon ba? Masolve ba ang problema? Hindi. Hindi ba? Ganun lang kasimple. Dito lang paliwanag lang natin. Dito sa munti natin tahanan, magkaroon tayo ng girian sa pamilya. Yung tatay at nanay nag-aaway. Tapos yung anak, isa kumampi sa tatay, isa kumampi sa nanay. Ngayon, sino man yon ang mamamagitan sa dalawa? Yung bang kumampi sa nanay o yung bang kumampi sa tatay? Di ba hindi? Maghanap ka ng tao
Maghanap ka ng tao na walang pinapanigan, na parehas kayo pinakinggan, walang emotional feelings doon sa kabila. Wala siyang, kumbaga, doon ka makakuha ng fair na advice. Doon ka makakuha, doon mo mapatunayan na ito talaga balanse yung pananaw niya. Pero dito sa nangyayari sa impeachment, ay, gaguhan lang to. Para lang pinapapasok ka lang sa trap. Pinapainan ka. Pagdating doon, bubugbugin ka. Kakatayin ka. Dahil yung nakapaligid sa'yo, nagkunwari nakasama sa trial, para hanapin pa ba may probable cause ba para ipagpatuloy ang impeachment mo. Tapos lahat sila nagkakampi-kampi na gusto ikaw na ma-impeach. Na wala pang trial, impeach ka na. Naalala nyo dati, walang ka-trial, impeach na. Yung mga tao na yun, parehas lang yung mga tao yun. Nadagdagan lang sa kwento ni Madriaga. Alam na ho natin ang kwento ni Madriaga. Kwentong Trillanes, made in Trillanes. Tuloy, Luistro, ipaliwanag mo. Alam mo dito, ito si Luistro, abogada man to. Dito ko lang makikita. Kahit gaano ka pa ka utak, gaano ka pa ka ilang taon ka nag-aaral, nakakuha ka ng abogasiya, pero pag dito na talaga, kumampi ka na kung saan ka nakinabang, mawala na yung pinag-aralan mo. Mawala na. Mawala na yung dignidad mo. Bininta mo na eh. Bininta mo na dignidad mo. Tingnan mo to. Example ko na dito bago tayo magpatuloy. Kay Senator Marcolita. Yan sa committee dati, dyan sa Kamara. Tinanggal. Ilang membership ng committee ni Marcolita, tinanggal siya. Dahil hindi, dyan sa Kamara kasi, na-observe ko sa Kamara, nagkampi-kampihan dyan, kung saan tayo pwede makinabang. Kung baga sabihin natin na dito tayo dahil pag salunga tayo, wala tayong budget. Wala tayong budget. Kawawa naman yung mga tao, pinangakuha natin na may pera. Paano yung AKA? Paano yung AF? Hindi tayo makasigaw na kung dahil kay Speaker, wala tayong AX, wala tayong tubig. Ay, nako. Yung bang sobra mong puri-puri, exaggerated ka na, halos na lang dilaan mo yung bayag yung taong pinupuri mo. Ako hindi ko ganon. Hindi ko nga magawang sumipsip sa nanay ko. Dahil pag mahal mo yung tao, mahal mo yung isang tao, o mahal ka na isang tao, hindi mo na kailangang sumipsip. Pero dito, nagtrabaho man lang daw sila umano, kailangan nilang sumipsip. Dahil pag hindi sila magsipsip, walang budget. Walang budget. Alam namin, madam. FLR for letter release. Yan. Mamadaliin mo na. Mamadaliin nyo na dahil nakaambang na eh. Break kayo tapos katapos ng break saan kayo parang udlot yung mga bakasyon nyo ngayon. Nagkabrumulima yung mga airport, mamahal yung mga pamasahe.
Hindi kayo makapag-shopping international. Online shopping na lang. Kilala, alam natin mga kababayan, itong mga buhayan, itong mga buhayan, paldo to, paldo. I-review nyo yung sinasabi ni Leandro Libiste. I-review nyo yon. Kasama doon. Hindi mo ibig sabihin niya, kinampihan ko dito si Libiste ha. Yung bata na yun, hindi yun magsasabi na yung mga gawa-gawa lang. Kung anong nakikita niya, bata kasi. Alam mo yung bata, dito ha. Kaya dito yung iba sino ba yun ha? Si Puno. Inalbat siya dahil bata pa. Alam mo yung bata. Kaya nga, may kasabihan na wag mo yung mga masamang gawain, wag mo ipakita sa bata, baka gayahin. Yung bata kasi marunong na magbasa, marunong na mag-research. Kaya nakita yung mga ginagawa nila. Kaya sinabi ng bata. Kaya itong bata, hindi natin masisisi dahil yung nabuking. Alam mo yung bata, sabi dito muna tayo bago tayo magpatuloy. Ha. Alam mo yung bata, sabi na, yung mga usapang mag-asawa. Sabi ng bata, ang pangit naman si Papa kagabi. Pinapatulog ako, maglaro lang pala sila si Mami. Susali sana ako. Sabi na, hindi naman kami naglaro. Nakita ko kayo naglaro. Naghiya-hiya pa nga kayo para kang nakasakay ng kabayo. Kaya huwag ipakita sa mga bata. Ito bata pa to si Leandro nakita yung mga kabulastugan niya, booking, okay? Mga babayan, panoorin niyo yung mga sinasabi ni yung batang congressman si Leandro Libiste. Okay, tuloy muna, madam. Ang tanong dito, is the House Justice Committee, are you taking the role of the impeachment court? Kasi No. okay, yan ang pag-usapan. No. By having No. this hearing, hindi ba That is- dapat sa impeachment court ito ginagawa? That is why, Karen, I called the proceeding, the hearing proper before the Justice Committee as a mini trial. Mini. To distinguish it from the full Mini trial. Okay. Bisaya kasi ako matatawa ko sa mini. Yung sinto trial. Tuloy. happened in the Senate. No? The purpose of this hearing proper, or which I describe as a mini trial, is to give opportunity to both parties, the complainant and the respondent, to present their witnesses, to present their evidence, so as when we determine the probable cause, the justice members will be guided. Bakit present their witnesses, present their evidence? Wala namang pinaparatang sa inyo si BP Sara. Bakit pa siya mag-produce ng ebidensya? Kayo dapat mag-produce ng ebidensya. Dapat mag-produce. Patunayan ninyo na yung ebidensya ninyo puro kwento lang ngayon, sa ngayon. Walang detalye. Yung sinasabi nyo lang. Kaya nabasa ko nga, sino ba yung nagsabi na isang congressman na iyo palang factual facts ba yun sinasabi, ay ang kwento? Nakikinig tayo dito sa kwento ni Lula Basyang? Kung naalala nyo mga kababayan na sa edad ko na mga almost 60, nabutan nyo lang aklat na story parade. Tapos pag magbasa na yung teacher mo, nakikinig ka lang at nakatulala, ganon. Facts na yon, kahit sabihin natin nagkwentuhan yung prinsipi at ang palaka. Facts na yon dyan sa komite, sa Justice Committee, facts na yon. Yung nagkikwentuhan, kinikwento mo yung prinsipi at ang palaka, sila'y nag-usap.
Kaya totoo tong sinabi ni ka Eric Kangaroo Court. Ay, nako. Dito lang idalang natin to sa tawa mga kababayan, pero ang totoo talaga, masalimuot dito sa dibdib ko na hindi ko naman sinasabi na huwag natin isingit yung impeachment, huwag tayo. Walang problema doon. Pero sa ganito sana ang pagkakataon na may prioridad pa na mga usapin na makatulong sa ekonomiya sa ating bansa, na paghandaan pa natin kung halimbawa lumalala pa ang sitwasyon ngayon. Ano bang dapat nating gawin? Halimbawa, paano mo matulungan itong sambayanang Pilipino sa paghihirap ngayon? Itong halimbawa, anong epekto ngayon sa ating ekonomiya? Nagmahal ang gasolina, sabihin natin yung pagkain natin. Mura man, hindi naman masyadong nagmahal. Naghanap nga ng pera. Tapos, ang main, karamihan sa hanap buhay sa atin, transportasyon, na mamasada ka. Dahil laking tulong din yun sa ekonomiya natin para may movements yung tao. Dahil pag yung tao, malimit na ang kanyang movement, so meaning ang ekonomiya natin, babagal din yun. Limbawa ako, may negosyo ako, instead na makapunta ako doon sa ganun na lugar, maantala ang aking biyahe. Dahil wala akong magamit na transportasyon. Limbawa, isang masahista ako. Masahista. Wala akong sariling sasakyan. Nagdepende ako sa public transport. Yung nag-provide. Tapos hindi makapamasayro dahil sa sobra ng mahal ng gasolina, hindi na niya na makayanan at hindi naman sila makapagdagdag singil sa pamasahe, itigil mo na sila sa pasada. Diba? Ngayon, ang pagmamasahe ko, sino man ang mamasahiin ko? Yung asawa ko, wala namang bayad doon. Wala kong kita. Sabihin na lang, hindi naman nagtaas yung bilihin. Wala na mga akong pambili. Simple na lang ganun. Yun sana ang uunahin nila, pero ito muna tayo sa impeachment. Mas importante doon kaysa paghihirap sa mga Pilipino. Mas okay yung matanggal si BP Sara dahil wala na kaming kahirap-hirap sa susunod na administrasyon. Considering the evidence presented by the complainant and the counter evidence presented by the respondent. That's why this is very significant for the respondent to consider, no? Kasi this is the opportunity for her to counter the evidence of the complainant. And if she doesn't counter, of course, anong mangyayari dito sa evidence ng complainant? It will be unrebutted. In which case, there's a possibility na magkaroon ng probable cause because these are unrebutted, no? Sino mang pinagmalaki niyo, si Madriaga? Na wala namang detalye yung mga salaysay niya. Ano yung mga hindi na rebutted? Ito mang sa ang tawag doon? Yung nasa si Mary Grace Piatos, yung sa confidential fund. Ilan na yun? Kailangan pa ba yun na si BP Sara magdala ng ebidensya? Mismo ang kuha na mag-present. Ang problema kasi dito mga kababayan, dahil pa hindi nila pwede madiktahan ang kuha Kung ano ang tunay na lumalabas doon sa kuha audit, sa kuha result, sa kanilang opinion, yun talaga, final. So, nakita na nila ngayon, salungat man yun sa ating mga paratang, hindi naman talaga tumama. Hanap sila. Hanap sila. Dito tayo sa grave threat. Ang result kaya sa NBI, meron na ba?
Baka maparehas yun sa result sa ICI, na ang resulta sa ICI nagpapatunay na walang kinalaman si Martin Romualdez. Pagka ganun din ang resulta sa NBI, sabihin ng NBI, wala namang criminal liabilities itong nagbanta. Dahil unang-una, yung binantaan, hindi naman nagreklamo. Pagka pumayag rin sila, dahil naintindihan yung binantaan. Sabi ng binantaan, kahit ilang beses mo pa ako patayin, total, mapatay man lang ako pag mapatay ka. Habang buhay ka, wala kami problema. Itong mga nag-ipal-ipal na himod puwit, dinampot yung ginawang dagdag natin to sa impeachable offense ni BP Sara. Wala namang kabuhay-buhay. Ay, nako. Kaya dinagdagan lang dito nila ni Madriaga dahil sa drug money daw at saka pugo money. Tapos ito na bang kang Madriaga palit kaso. Sinasabi, alam naman dito sinong nag-alok dito, sinong naghunting dito ni Madriaga. Walang iba, yung sundalong kanin. Alam mo nito, itong kabisado namin itong mga salaysay, yung mga kwento-kwento, magaling magkwento. Kaya dito lang pinangunahan na itong sinong nagsabi doon. Hindi ko lang naalala sinong specific na nabasa ko lang, sinasabi niya na ito talang factual man siguro yun o exact facts yung sinasabi niya ay ang meaning daw ay ang kwento. Yung kwento ni Madriaga, walang kwenta. Mag-asawa yon, si kwento at sa kwenta. Wala lang si kwenta. Hiwalay na sila. Hiwalay na sila sa kwento ni Madriaga, kaya wala nang kwenta. Di ba? Ano pupuntahan pa ni Sara doon? Wala na. Tuloy. Is there a limitation to how long you can conduct, meaning the House Justice Panel, how long it can conduct this mini trial or the hearing of presentation? What's your limit? The only limitation we have is the 60 session days. No? Okay. The 60 session days which is given to the Justice Committee to finish the entire proceeding before the Justice Committee and bring the committee report to the plenary. Okay. Because some sources say, and nakita naman natin in the past, candidates can be destroyed by holding the hearings for so long. One that happened to former Vice President Jejo Marbinay. I remember the hearing that went on so long in the Senate at one point, di ba? So, ang tanong ng ilan is, will the House Justice Committee use this opportunity to, kumbaga, pahabain nyo itong hearing ng presentation? Pahabain nila para matatapos yung limit nila dahil magre-resist kaya sila. Mag-enjoy. Dito ako naboboysit itong mababatas natin. Dito sa ibang bansa, pag ganitong mga crisis, sa bagay, hindi naman talaga to sila naisip ko nga dahil yung sa ibang mga bansa, lalo na nga dito sa kinaroroonan ko busy sila, 24/7 yung mga safety officer, mga kasundaluhan dito. Nagbabantay sa amin, kahit holiday sa kanila, during Ramadan, sila ay nagtatyaga para mabantayan ang safety for everything here in UAE. Gumagawa sila ng mga paraan. Lagi sila nagmi-meeting. Ano mang gagawin natin dito? May mga contingency plan na sila. I-implement na nila. Supervised na lang sila. Sa atin, meron ba? Pause muna tayo dito. Dito muna tayo ha. Focus. Pinto ko sa inyo.
Ang nangyari ngayon sa ating Pangulo, unang-una, itong gobyerno natin na representing for our president, hindi naman talaga siya pero siya ang presidente. Unang-una, anong ginawa niya? Reporting. Rinireport lang niya kung anong pangyayari. Wala siyang ginawa kung anong gagawin niya sa pangyayari na yun. Rinireport lang niya. Nagiging reporter. Sunod niya ginawa, nag-inspeksyon siya. Nag-ikot-ikot. Hanggang nabanggit niya yung tuniladang pansit. Pangatlo, yung sinasabi niya na may sapat tayong pagkain, may sapat tayong oil, pero yung patataas ng presyo, wala na tayong magagawa. Pagtataas ng presyo ng oil, wala na tayong magagawa. So, yun ang itsura ng leader natin. Dito sa mga followers ng leader, ano bang ma-expect natin na magandang output? Yun ang sinasabi ni VP Sara garbage in, garbage out. In other words, in Tagalog is kain suka. Tuloy muna natin to. Ng Vice Presidente, instead of just voting on it, deciding it's sufficient, letting the plenary decide, padadala ba yan sa Senado, and then you have the Senate convene as an impeachment court. Definitely, Karen, no, the purpose of this hearing proper is not to destroy the reputation of the Vice President. Di ko maniwala. Di ko maniwala. Naalala nyo mga kababayan, noong mga nakarang taon, yung pinatawag ang Vice Presidente patungkol doon sa budget nila sa Office of the Vice President. Tapos wala ng confidential fund doon, hindi nakasali doon. Tapos nagpunta siya doon, tinanong pa rin siya doon sa confidential fund. Kahit tinanong siya patungkol pagdepensa doon sa budget niya. Tapos ang tinanong sa confidential fund pa rin. Kahit sa point na yon, hindi nakasali ang confidential fund sa budget sa Office of the Vice President. Anong ginawa nila? Binabastos nila Nakwento pa nga ni BP Sara yung linapitan niya doon linapitan niya si Joel Chua. Anong sabi daw ni Joel Chua? Pasensya ka na mama, dahil nangailangan lang kami ng pera. Pag ganito ang kamara natin, pag ganito ang kongreso natin, sinisira na nila ang institusyon. Maniwala ka ba dito? Mga kababayan, yung totoong, hindi tayo alisin na natin kung saan tayo kakampi dito. Pakinggan lang ninyo at panoorin ito mga ginawa nila dito. Kung para ba sa bayan to? Hindi, para sa kanila. Alam mo yung investment dati, anong ginawa nila? Dahil sa pera. Lalo na to. TikTok. Baka mas malaki pa. Di ba? Sabihin ng
Mga kingkoy nitong gumagawa ng kabulastugan yung una kunti lang Dagdagan natin para medyo malakas. Dito mga kababayan, tingin ko dito sa impeachment ni BP Sara, kumbaga, yung sa boxing ba, yung painitan ng komento sa kampo por kampo, yun, itong kampo ni, malakas to. Sabihin, ito, malakas tong kampo ni, dahil yung record nito, matindi ang record. Karamihan sa record nito, knock-out talaga, tapos nasa second to third round lang yung mga kalaban dati. Yun namang kalaban, pakalma lang, sige na lang, wag na tayo magbanggit dito, wag na tayo magyabang at titingnan lang natin sa itaas ng ring. Kaya, kayo man ang challenger, unang aakyat si BP Sara sa final venue doon sa ring. Unang pitawag si BP Sara, tapos yung yun ang inaabangan namin. Yung inaabangan ko, yung final bout, hindi yung rebatting dito sa mini trial mo, Ma'am Jing. Bayaran mo muna yun. Magkano yun? 8 million? Laki naman. So sa bagay mo, laki-laki din ang kaso yun, biro mo. Tinatago mo yung may kaso. Tinatago mo yung taong may kaso. Laki-laki talaga yun. Paano? Laki talaga budget. Paano makalusot? Tuloy. Is to provide the avenue for both parties to present evidence. And this evidence are very significant in the determination of probable cause. So to your question, how long are we going to hold this hearing proper? It depends on the amount of evidence. Kung maraming ebidensya, it will take long. Pero kung kukunti ang ebidensya, it will take a short period of time. Kaya sinabi ni Rufus, mamadaliin na dahil bakit naman patagalidyo pa? Parehas man lang din kayo kumikita. Akin lang dito mga kababayan, mas okay to matatapos nito. Halimbawa, magkaroon talaga ng probable yung conviction si BP Sara. Masunto talaga siya dito sa sa impeachment. Pa-impeach si BP Sara, okay, walang problema. Kung talagang ginagawa niya yung mga bagay-bagay na pinaparata sa kanya, importante matapos ito masolusyonan ang problema ng sambayanang Pilipino. Pero tanong ko lang sa inyo mga kababayan, pag dito tayo maniwala sa kanila, ano bang mapapala natin sa ating bang gobyerno na wala man lang ibang alam, pangmumudmud ng pera? Hindi naman lang tayo hanapan ng solusyon para magkapira tayo. Maliban sa imudmud mo yung pera, bibigyan ka ng 5,000. Walang ibang lumalabas sa bibig dito, 5,000 5,000 at 25 kilos na bigas. Tapos doon pa kayo mag-umpukan kayo sa isang gym o isang covered court na isang araw doon. May banderitas, may mga pangalan sa kanila, tapos mapilitan kang magganon-ganon, magpalakpak-palakpak doon. Inintay mo yung 5,000 at 25 kilos na bigas. Yun man lang ang alam nila dito. May alam ba sila na para kahit wala na sila, makinabangan pa rin natin? Halimbawa yung 5,000. Tanong ko sa inyo, yung 5,000, tapos sabihin natin, mag-asawa, 2, 4 yung anak, aabot ng isang buwan yon? Yung 25 kilos na bigas, baka aabot pa rin yun sa isang buwan. Pagkatapos ng, halimbawa sa isang taon, 2 beses magbigay ng ganon. Nakapagbago ba ng buhay ninyo?
Diba karamihan pag makatanggap ng pera, pambayad lang din yun sa lending. Di, alam mo natin, daming naglilinding, utang doon sa Bombay, utang doon sa mga micro lenders di doon sa yan lang sa mga nagkalat-kalat na ngayon yung nagpapautang. Sa palagay nyo, nakatulong yun sa pamumuhay ng tao? May epekto yun after 1 year, after 3 years, after 5 years. Tanungin mo, halimbawa, bawat taon, 2 beses sila makatanggap ng bawat taon. Yung pera na yun, i-allocate mo doon. After 5 to 10 years, i-evaluate mo kung may pagbabago ba sa buhay nila. Sinasanay nyo naaabutan. Inaabuso niyo ang pagiging bigger mentality. Hindi mo isa-isa. Pag halimbawa itong pira na yon, maglaan kayo ng programa, livelihood project, yung skills muna, yung i-share muna, yung knowledge. Sino yung gustong tao na gusto mag-alaga ng baboy? O kami mag-alaga ng baboy. Turuan mo na kayo paano maalagaan ng maayos yung baboy nyo. Halimbawa, magkasakit yung baboy nyo, anong gagawin ninyo? Na hindi na kayo pumunta ng veterinaryo. Kayo na lang. Anong pagkain na gusto ninyong ibigay sa baboy na mas makakatipid kayo? Turuan, tapos bigyan ng puhunan. Palalaguin nyo yun. Pero wala Inaabutan mo lang ng pera. Ginawa mong pulubi yung mga tao. Yun naman tao, mga batugan, gusto-gusto. O ngayon, sino bang pakana dito sa korupsyon sa ating bansa? Itong mga taong nagtolerate, binibintan yung buton nyo. Sumasama kayo sa buwatan. Diba? Ito ang mga products natin. Itong mga politiko ngayon na nakaupo, itong karamihan sa Kongreso, ito ang mga produkto natin. Pinoproduce nating mga butante na nagpapabili tayo, nagpapabayad tayo. Yun. Yung mahilig bumili ng buto, nagbabayad. Yun ang produkto natin. Bulok. But basta ang importante, Karen, magkaroon ng basis ang justice members in the determination of probable cause. Because how can they determine probable cause if the parties will not present their respective evidence supporting the impeachment complaint and the motion to dismiss, the desire for this impeachment complaint to be dismissed, no? Kasi ito naman yung prayer dun sa answer the dismissal of the impeachment complaint. Yun pa talaga, madismiss talaga dahil walang kwenta. Pero walang mangyayaring dismissal dyan na dyan talaga manggagaling sa korte ninyo. Hindi At walang mag-motion dyan na ito walang probable cause dahil kayo lang. Saan ka pa? Kasama ninyo sa committee ang nag-sponsor para ma-impeach. Yung reklamo sa impeachment. Tapos lahat kayo dyan, membro sa Justice Committee, gustong ma-impeach si Bibi Sara. Tapos maghanap kayo ng pag-hearing pa kayo. Ano sa palagay ninyo sa mga Pilipino naniwala? Ginawa niyo na noong nakarang taon, minadjik ninyo na impeach, hindi nag-success. Tapos sisigundahin ninyo ngayon, magpahiring-hiring kayo para makita sa mga tao na ginawang kampanya ninyo ang proseso, ginawa ninyo ang proseso na ayon sa sinasabi ninyong batas sa inyong rules. Tapos sabihin niyo mga membro, yung mga taong involved doon, yun pa rin ang mga taong gusto ma-impeach si BP Sara. Anong mapapala namin? Na fair ang ginagawa ninyo? Maniwala kami?
Tohe. Si kwento mo sa prinsipe at saka sa palaka na nag-usap. Diyan pa lang sa mga sinasabi sa nabasa ko sa social media. Kwento pa lang, maniwala na kayo. O di magkwentuhan kayo dyan tapos paniwalaan ninyo. Tapos i-impress na natin si Sarah. Bakit pa pupuntahin pa ninyo dyan? Magdala pa na ng ebidensya. Bakit ebidensya pa? Sinasabi pa ng kasama nyo dyan na kwento, yung magpapatunay ay kwento. Kwento lang pala. Bakit pa magdala ng ebidensya? Di ba kwentuhan kayo dyan? Kwentuhan kayo dyan ng isang taon? Sige, wala, bahala dyan. Total, hindi mo naman pera yung kinukuha dyan. Pera naman ng sambayan ng Pilipino. Di pa nga kayo nadala, parang kulang pa nga yung sahod ninyo. May mga nakaw-nakaw pa. Ganun ba? Swinding ba? Tahimik ka na dyan, dito. Pirma kaming blanco dyan. Basta sigurado yung 4-letter release sigurado to Kami na bahala rito. Dito mga kababayan, tayo ay nagpapakahirap, tayo ay pinapawisan, nagpupuyat para maipakain sa ating pamilya. Tingnan mo tong mga magnanakaw. Hindi sila nakalanghap ng alikabok. Hindi sila naiinitan. Paglabas nila galing sa kanilang bahay, ang kanilang bahay fully air condition. Paglabas sa kotse, nakabukas na, makintab na yung kotse, malamig na, papalamigin na. Driver, lakad tayo ngayon, pandarin mo yung kotse natin para malamig na. Pagpasok mo, malamig na. Para hindi mapawisan hindi masira yung makeover ni Congresswoman. Maganda pa rin pagdating dyan ayun, iba? Ganda, kompleto, yung seat ditong earrings, kung anong style ng earring, ganun din dito sa daliri, ganun din dito. Saan galing yung pera? Pera ng taong bayan. Sino yung taong bayan na sinasabi nyo? Diba yung mahirap, yung mga tricycle driver, jeepney driver, yung mga construction worker, yung mga nagbibinta, yung mga nasa mga department store na trabaho ng 12 hours na walang upuan, nakatayo lang. Hindi sila pwedeng umupo dahil naka-duty, kailangan talagang tumayo. Dito mga kababayan. Kayo mga kababayan na mga naghihirap katulad ko, nagagawa natin. Pag sinasabi ng ating amo na huwag kayong tumayo dyan, huwag kayong umupo dahil ang trabaho nyo ay nakatayo. Parang kami dyan. Habang kayo nagtrabaho, hindi kayo pwede umupo. Sa trabaho ko, hindi ko pwede umupo sa trabaho ko. Dahil nasa itaas ng poste. Ibibitin ka doon while nagtrabaho ka. Tapos, yung kinakontribute natin ng pera, pagdating sa Pilipinas, pinagparti-partihan ng mga kawatan. Magagawa man natin na hindi tayo umupo. Nagagawa natin tumayo. Ito, tumatayo tayo bilang Pilipino. Iangat natin ang sarili natin, ang ating Pilipinas. Magtulong-tulong tayo. Palagpasin natin to, yung sakuna na nangyari sa ating bansa. Wala pa yung krisis wala pa yung bagyo, wala pa yung lindol. Ito palang mga politikong nakaupo dyan sa mga posisyon nila ngayon. Nangulimbat ng pira, sakuna na yun para sa atin.
Okay pa yung lindol dahil may drill. Earthquake drill. Anong gagawin mo pag may earthquake? May gagawin ka. Huwag kang tatapat doon sa mga may mababasagin, yung may malaglaglag. Doon ka sa ilalim ng misa. O tatakbo ka na malayo sa building. May gagawin ka. Sa bagyo, anong gagawin mo? Paparati pa yung bagyo, mapunta ka na kayo doon sa mataas na lugar dahil para maiwasan yung sakuna sa tubig. Kung lilipad na yung bubong mo, lilipat tayo sa batibay na istruktura, na hindi lilipad yung bubong. Pero itong sakuna sa ating bayan, yung magnanakaw, nalaman na lang natin na wala na pala. Hindi natin alam kung anong oras dumating, anong oras ninakawan. Nalaman na lang natin na wala na. Those are people can harm us a disaster. Kaya tumindig tayo sa darating na 2028. Sinong tatayuan natin kasama? Si VP Sara. Sana ganun katatag ang ating sarili sa binti ni VP Sara na kahit anong hila, anong gustong ibagsak si VP Sara, pero nakatayo pa si VP Sara. Matatag, may malasakit, may pananaw sa ating buhay. Bawat Pilipino. Hindi naman sinasabi natin na isa-isa tayong umangat. At least, may mag-guide sa atin kung saan tayo patungo. Kaya yung pinapatunguhan natin ngayon, hindi natin alam kung saan papunta. Ang gusto lang niyang gawin, i-report lang niya kung anong nangyari. Mayroon namang maraming sardinas na stock natin, hindi tayo magugutom. At may mga tonelada, mga pansit. At sa presyuhan na naman, yun ang ating inaabangan. At patungkol sa gasolina, wala na tayo magagawa. At hanggang dito lang po, ito po si Renibay. Mag-iwan sa inyo ng isang katagang, ang taong matiisin at matiyaga, may kinabukasan at may mapapala. Palakpakan. Salamat sa ating lahat. Sa susunod natin na video, makita-kita tayo ulit.